Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 6. Napahiya si Kai. At this time, the student in the class didn't care whether Cyrus and Kai could pay the bill. Anyway, they're not the ones who would pay, so they began to eat and drink without care. Nakaupo si Faye sa tabi ni Kai na may parehong hindi may drawing na ekspresyon sa mukha. Alam niya kasi na ang pera na meron si Kai ngayon ay di sapat na pambayad para sa magagastos nila ngayon. At kahit hati nga talaga sila ng gastos ni Cyrus, siguradong ubos pa rin ang pera niya. Is it really worth spending all your money for reputation? Thinking of this, Faye seemed to scorn Cyrus even more. Dahil pakiramdam niya ay hindi naman kailangan ni Cyrus na komprontahin ang isang anak mayaman na katulad ni Kai. Kahit manalo siya ng isang beses, hindi nun mababago ang katotohanan na siya ay isang hamak na mahirap na basurero lamang. More than 2 hours later, halos lahat ay busog na. Lahat ng mga estudyante ay tinititigan sina Cyrus at Kai at nagsimulang mag-alala kung ang dalawang ay may perang pambayad. The beautiful high-heeled manager walked to Cyrus and Kai and said in a soft voice, "Sir, 770,400 pesos po lahat ng nagastos nyo ngayon. Will you pay in cash or card?" 770,400 pesos. Napasinghap ang lahat ng mga estudyante nang marinig nila ang presyo. Hindi sila makapaniwala. No one thought that this meal would be so expensive. Habang si Kai naman ay blankong nakatingin sa hotel manager. Ang nagastos nila ay higit 700,000 pesos, so half of that would be about 475,000 pesos. Kai doesn't have that much money in his hand right now. Just when everyone is still frozen in shock, kinuha ni Cyrus ang isang bank card sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa magandang manager. At mahinang sinabi, "Swipe the card." Yes, mukhang hindi talaga inakala ng manager na ganon kadaling kausap si Cyrus. Ni hindi man lang siya nag-alinlangan ng marinig ang presyo. Pero kalahati lang dyan ang babayaran ko, siya ang magbabayad ng iba. Nang paalis na ang manager, biglang itinuro ni Cyrus si Kai at mahinang sinabi. Kitang-kita ang gulat sa mga mukha ng lahat ng mga estudyante sa loob ng private room habang nakatingin sila kay Cyrus. Hindi kasi talaga nila inakala na si Cyrus ay magiging galante bigla. It's more than 900,000 pesos yet he didn't even blink. Even Kai was sweating all over in his seat at this time. He didn't know what to do. Okay. Bahagyang tumango ang magandang manager pagkatapos ay tinignan si Kai at mahinang tinanong. "Sir, cash po ba or card?" Biglang nablangko ang utak ni Kai nang marinig niya ito. Pakiramdam ni Kai ay nablangko ang kanyang isipan matapos marinig ang pangungusap na ito. Kahit na-expect na niya na hindi magiging maliit ang magagastos nila ngayon, kaya pasekreto siyang umutang sa friend niya ng higit 250,000 pesos ngayon lang, ang hindi niya lubos na akalain na direktang aabot ng 700,000 pesos ang makakain nila. "Wait lang, may tatawagan lang ako." Nauutal na sagot ni Kai at pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone niya at may kinontak. Walang may nakaisip before pa man sila na ang hindi pala makakapagbayad ay hindi si Cyrus pero si Kai. Alam ng magandang manager na mangungutang ng pera si Kai kaya hindi na siya umimik. Tumalikod na lang siya at lumabas papunta sa front desk. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang manager. Ibinalik ang bank card kay Cyrus at may anhing sinabi, "Sir, nabayaran na po ang part nyo." "Alright." Cyrus nodded gently and then directly walked out of the private room. As for kung makapagbayad nga talaga si Kai, or kung anong mangyayari if ever na hindi. Hindi na problema yun ni Cyrus. When Liam, Ryan and Ann saw Cyrus leave, they also quickly came out of the room. "Cyrus, sandali." Malakas na sigaw ni Liam pagkalabas nila. Nilainggan ni Cyrus si Liam at nakangiting nagtanong. "Oh pre, bakit? Tol, saan ka nakakuha ng pera? Dahil ba sa nakipag-break sa'yo si Faye kaya may ginawa kang, illegal?" Nakakunot noo at naguguluhang tanong ni Liam. Walang kinalaman si Faye dito. Nakangiting sumagot si Cyrus at pagkatapos ay nagpatuloy. "Nanalo ako sa loto 2 days ago kaya may pera na ako ngayon."
Hindi pa balak ni Cyrus na i-expose kung sino na nga ba talaga siya ngayon sa harap ng maraming tao kaya kailangan niyang mag-isip ng excuse. Kaya pala, nodded gently, the frowned and said, pero nanalo ka sa loto di ba? Bakit hindi ka man lang bumili ng mas maayos na mga damit o kaya gamitin ang pera para sa mas may kabuluhang bagay? It's really not worth wasting it on inviting everyone to dinner. Hindi ako masyadong nag-iisip kanina. Nakangiting sagot ni Cyrus. No wonder you have the money to invite everyone to eat at this kind of place. Mahinang buntong hininga ni Ryan. May kailangan pa ba kayo sakin? Kung wala na, una na ako. Cyrus is afraid that if he continues to talk with them he may reveal his secret so he asked lightly. Nga pala, anong name mo sa messenger Cyrus? May group chat ang seksyon natin, ikaw lang ang wala. I-add kita, sabi ni Ann habang kinukuha ang latest iPhone sa bulsa niya. Natigilan si Cyrus nang marinig niya ang sinabi ni Ann. Then he helplessly said, ano kasi hindi pwedeng mag-download ng messenger sa phone ko ngayon, Kapag nakabili ako ng bagong cellphone bukas ay add kita. Sige. Tumango si Ann at wala nang sinabi pa. Tumalikod naman si Cyrus at tumakbo palabas ng hotel. Pinanood ni Liam at Ryan ang papalayong likod ni Cyrus nang may pagdududa sa mga mata nila. Kahit na ipinaliwanag na ni Cyrus na nanalo siya ng loto, feeling pa rin nila na parang iba na ang Cyrus ngayon sa Cyrus na kilala nila noon. Sa kabilang banda, nakaupo pa rin si Kai sa private room habang tinatawagan halos lahat ng kaibigan niya. Pero ni isa sa kanila ay walang gustong magpautang ng pera sa kanya. Nang makita ng hotel manager na walang pambayad si Kai, direkta siyang tumawag ng security guard para harangin ang private room. Kapag hindi nabayaran ni Kai ang bill nila ngayon, ni isa sa kanila ay hindi makakalabas sa room na yon. Hubby, dali mag-isip ka ng solusyon. Nag-aalalang sabi ni Faye kay Kai matapos niyang makita ang nakaharang na guard. I'll call Dad now and ask him to send me money. Kai replied in an extremely powerless tone. He didn't expect that today's incident would develop like this. Sobrang napahiya talaga siya ngayon sa harap ng mga classmate niya. Then muna ako. Tumayo agad si Faye at tumakbo palabas ng private room. Sama kami. Iniisip siguro na uutanggan sila ni Kai kaya sumama na rin sina Diana at Jenny kay Faye palabas. Pumasok silang tatlo sa CR. Agad kinuha ni Diana ang makeup kit niya at simulang mag-touch up sa harap ng salamin. Mga sis, feeling nyo rin ba na parang nag-iba na si Cyrus ngayon? Hindi talaga kapani-paniwala na nakapaglabas siya ng mahigit 700,000 pesos para ilibre tayong lahat kumain. Jenny said softly as she washed her hands. Hindi ba namumulot lang siya ng basura? Saan siya makakakuha ng ganong kalaking halaga? Malamang nagmamayabang lang yun kasi tinapon na siya ni Faye. Hindi naman strange yun. Diana answered with derision. Cyrus is such a stinky loser. Pulag siguro ako noon kaya nakipagrelasyon ako sa kanya. Now that I think about it, I really regret it. Inubos niya ang inipon niya ng ilang taon para lang imbitahan tayong kumain ngayon. Ang galante niya pero anong gagawin niya kinabukasan? Hindi ko talaga alam kung anong pumapasok sa isip nitong si Cyrus. Faye said with pursed lips. That's right, nagyayabang lang talaga siya. Tumango ng bahagya si Jenny. Pak! Sa sandaling ito, may isang lalaking blonde ang buhok ang biglang hinikap ang puwet ni Faye, at pagkatapos ay nakangising sinabi. Miss, bakit di ka sumama at uminom kasama namin? Napaka-sexy ng suot ni Faye ngayon. Lahat ng lalaki na nakakakita sa kanya ay napapatitig sa kanya. After she felt the touch, hinarap ni Faye ang lalaki at sinampal ito. She shouted with her big water eyes. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Ang isang tulad mo ay aayain akong uminom. Since naging girlfriend siya ni Kai, naging mas mainitan ang ulo ni Faye. Dahil na rin doon sa nangyari kanina kaya mas naging irritable siya ngayon. At this time someone took the initiative to seek trouble so naturally Faye wouldn't back down. Saglit na natigilan ang lalaki matapos siyang sampelan ni Faye. At pagkatapos ay nagngingit-ngit sa galit na sumigaw. H, how dare you hit me? Before the young man could say anything, he suddenly screamed and then covered his crotch as he squatted down slowly. Faye just took advantage of the young man's inattention.
raised her high-heeled covered foot and kicked him where it hurt the most. Sa susunod piliin mo kung sino ang pwede mong manyakan. Hindi lahat ng tao kaya mo nang pagsamantalahan. Faye exclaimed stoically and then directly walked out of the restroom. Loser. Ang lakas pa talaga ng loob mo na ganunin si Faye Pareho lang kayong nakakadiri nung Cyrus na yon. Nandidiring tinignan ni Diana ang lalaki bago lumabas na din ng banyo. Tandi ng mga babaeng to, mamaya kayo sakin. Galit na sigaw ng blonde na lalaki habang nakasquat parent sa sahig at iniinda ang sakit. Hindi naman sineryoso ni na Faye ang banta ng lalaki at basta na lang bumalik sa private room. After entering the room, nakita ni Faye na kausap na ni Kai ang daddy niya. Medyo rinig mula sa cellphone speaker ang mga bulyo ng tatay ni Kai. Kaya tahimik ang lahat ng nasa loob. Lahat sila ay nakayuko at hindi makapagsalita. Alam ni Faye na nasa bad mood ngayon si Kai kaya di na niya sinabi na may nagmanyok sa kanya sa banyo. Makalipas ang halos kalahating oras dumating ang papa ni Kai sa hotel. Nang makita ni Kai ang kanyang papa, tumayo siya at sinabi, "Dad, you finally arrived." Pak! Ang middle-aged na lalaki ay agad na lumapit kay Kai at sinampal siya sa pisngi. Nanlalaki ang mga mata nitong pinagalitan si Kai. Tarantado ka. Sino ka ba sa tingin mo? Gumastos ka ng halos kalahating milyon sa isang kainan lang. Hintayin mong makauwi tayo, tignan natin kung anong gagawin ko sa'yo. Walang magawa ang mga kaklase ni Kai kundi tignan na lang siya. After all sa tagal nilang magkakilala, ngayon lang nila nakitang sobrang napahiya si Kai. At si Kai na sinampal ng kanyang ama sa harap ng buong klase ay natural na halos lumubog na sa lupa dahil sa matinding kahihiyan. Sinisisi niya lahat ng mga kay Cyrus. If it's not for him, mapapahiya ba ng ganito si Kai ngayon?